Ang gabi sa Makati ay may sariling pintig. Mula sa bintanang salamin ng kanilang penthouse, sa ika-50 palapag, ang mga ilaw ng lungsod ay parang mga hiyas na isinaboy sa isang madilim na tela. Ang bawat kumikinang na gusali, bawat gumagalaw na sasakyan ay bahagi ng isang perpektong tanawin na madalas ilarawan sa mga magasin. Para kay Clara Bonifacio ang tanawing iyon ay naging isang pader na salamin, maganda tingnan ngunit malamig at matigas kapag hinawakan. Nakaupo siya sa isang antigong silyang balanse na gawa sa yantok na minana pa niya sa kanyang lola. Ito ang nag-iisang bagay sa loob ng malawak at minimalistang sala na tila may sariling kaluluwa isang piraso ng nakaraan sa gitna ng mga modernong kasangkapang pinili ni Marco. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan na 7 buwan nang nagdadalang tao ang bawat banayad na sipa mula sa loob ay isang paalala ng buhay na kanyang pinangangalagaan at ang buhay na gusto niyang ibigay dito. Narinig niya ang marahang tunog ng pagbukas ng pinto, isang senyales na nakauwi na si Marco mula sa isang business gala. Agad siyang tumayo, inayos ang suot na seda na duster at sinalubong ito ng isang nangiting matagal na niyang pinraktis. "Kumusta ang gabi mo, mahal?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing at maingat. Inalis ni Marco Villanueva ang kanyang mamahaling coat at ibinato ito sa isang silyang bakal na tila isang obra ng sining. Hindi siya ngumiti. Ang kanyang panga ay matigas at ang mga mata niyang karaniwang puno ng kumpiyansa ay may bahid ng pagkayamot. "Huwag mo nang itanong," sagot niya habang nagbubuhos ng brandy sa isang kristal na baso. "Hindi natin nakuha ang deal sa Ayala. Ibinigay nila sa kumpanya ni De Villa." Isang matandang buwaya na wala namang alam sa teknolohiya. Lumapit si Clara, ang kanyang mga kamay ay handang mag-alok ng aliw. "Baka may susunod pang pagkakataon. Alam kong magaling ka sa ginagawa mo." Humarap si Marco sa kanya, ang amoy ng alak ay bahagyang kumalat sa hangin. "Pagkakataon, Clara, hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng ito ay tungkol sa imahe. Kung paano ka tinitingnan ng mga tao. Ang pagkatalo ay hindi isang opsyon. Ang kanyang mga salita ay tila mga bato mabibigat at walang pakiramdam. Ito ang mundong ginagalawan ni Marco, isang mundo kung saan ang bawat kilos ay may katumbas na puntos at ang bawat pagkakamali ay isang bawas sa kanyang halaga. At sa mundong yon, si Clara, kasama ang kanilang magiging anak, ay bahagi ng imaheng iyon. Isang perpektong asawa para sa isang perpektong CEO. "Gusto mo bang ipaghanda kita ng mainit na tsa?" Alok niya, isang pag-iwas sa usapang alam niyang wala siyang maitutulong. Tiningnan siya ni Marco mula ulo hanggang paa. "Tsa, pagkatapos ng gabing ito, alak ang kailangan ko. At ikaw, bakit gising ka pa? Hindi ba't sinabi ng doktor na kailangan mo ng maraming pahinga?" Ang stress ay masama para sa bata. May pag-aalala sa kanyang tono, ngunit hindi ito ang uri ng pag-aalalang nagpapagaan ng loob. Ito ay ang pag-aalala ng isang taong nangangalaga sa isang mamahaling ari-arian. "Hinihintay kita," mahinang sagot ni Clara. "Hindi ako makatulog hanggat wala ka." Napabuntong hininga si Marco at sa isang iglap ang tigas ng kanyang mukha ay bahagyang lumambot. Lumapit siya at hinawakan ang pisngi ni Clara. Ang kanyang kamay ay malamig. "Pasensya na. Masyado lang akong pagod. Bukas kailangan nating magpakita sa brunch kasama ang mga Lee. Siguraduhin mong suot mo yung bagong damit na binili ko para sa'yo." Tumango si Clara. Ang bawat araw ay may kaakibat na schedule, isang listahan ng mga dapat gawin at mga dapat isuot. Siya ang arkitekto ng kanilang tahanan sa papel, ngunit sa katotohanan si Marco ang nagdidisenyo ng bawat sulok ng kanyang buhay. Habang iniinom ni Marco ang kanyang brandy, tahimik na bumalik si Clara sa silyang yantok. Tumingin siyang muli sa mga ilaw ng syudad. Dati ang mga ito ay simbolo ng pangarap para sa kanya.
Ngayon, para itong mga mata na laging nakamasid, nagbabantay sa bawat kilos niya. Ang penthouse na ito, na may halagang daan-daang milyon, ay hindi isang tahanan. Ito ay isang hawlang ginto. Bigla nakaramdam siya ng matinding paninikip sa kanyang dibdib na sinundan ng isang matalas na kirot sa kanyang tiyan. Napahawak siya dito, ang kanyang hininga ay biglang naging mababaw. Clara, anong nangyayari sa'yo? Narinig niya ang boses ni Marco, ngayon ay may tunay na pag-aalala. Masakit. Masakit ang tiyan ko, hirap niyang sabi habang sinusubukang huminga ng malalim. Ang mga tuldok na ilaw sa labas ay biglang nagsimulang maghalo-halo sa kanyang paningin. Mabilis na lumapit si Marco, itinabi ang baso ng alak. Anong klaseng sakit? Sandali, tatawag ako ng doktor. Hindi pilit na sabi ni Clara. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ngayon na. Mayroong pag-aatubili sa mukha ni Marco. Ang ospital ay nangangahulugan ng posibleng eskandalo ng mga tanong ng pagkawala ng kontrol. Ngunit nang makita niya ang pamumutla sa mukha ng kanyang asawa at ang pawis na namumuo sa noo nito, ang takot na mawala ang perpektong pamilya ay nanaig. Sige, mabilis niyang sabi. Magbihis ka. Bilisan mo. Gagamitin natin ang sasakyan sa basement para walang makakita. Habang dahan-dahang tumatayo si Clara, tinutulungan ni Marco isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang puso. Kahit sa gitna ng posibleng panganib, ang unang inaalala ni Marco ay ang sasabihin ng iba. Ang mga bitak sa ginintuang pader na kanilang tinitirhan ay hindi na maitatago. At habang naglalakad sila, palabas ng pinto, patungo sa kadiliman ng gabi, alam ni Clara na ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi lamang pisikal. Ito ang sakit ng isang kaluluwang matagal nang nababasag. Ang St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City ay isang mundo ng kontroladong katahimikan. Ang hangin ay amoy antiseptiko at banayad na pabango, ang sahig ay kumikinang sa ilalim ng mga malalamlam na ilaw at ang bawat galaw ng mga nurse at doktor ay tila may sinusunod na isang hindi nakikitang ritmo. Sa loob ng pribadong silid konsultasyon, ang katahimikang ito ay nakakabingi. Nakahiga si Clara sa examination bed, ang manipis na papel sa ilalim niya ay lumilikha ng marahang kaluskos sa bawat paghinga niya. Ang monitor ng fetal Doppler ay naglalabas ng isang malakas at ritmikong tunog, ang tibok ng puso ng kanyang anak. Ito dapat ang pinakapayapang musika sa mundo, ngunit para kay Clara, ito ay isang paalala sa kung gaano karupok ang kapayapaang iyon. Nakatayo si Marco sa isang sulok, ang kanyang mga braso ay nakakrus. Sa dibdib ang kanyang mukha ay isang maskara ng naiinip na pag-aalala. Sa tabi ni Clara nakaupo ang kanyang tita Elena, ang nakababatang kapatid ng kanyang ama. Dumating ito kanina na may dalang isang basket ng sariwang prutas mula sa Tagaytay. Ang kanyang nangiti ay kasing init ng araw doon. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay napalitan ng isang mapagmasid na titig na nagpapalipat-lipat mula kay Clara patungo kay Marco. Everything looks perfect, Mrs. Villanueva, sabi ng doktor, isang babaeng nasa katanghalian ng edad na may mabait na mga mata habang tinatanggal ang gel sa tiyan ni Clara. Malakas ang tibok ng puso ni baby. Ang naramdaman ninyong pananakit ay maaaring dahil sa stress o Braxton Hicks. Normal iyan, pero kailangan nating mag-ingat. Ngumiti ang doktor kay Clara. Ang pinakamahalagang payo ko sa ngayon ay simple lang iwasan ang stress. Magpahinga kayo hanggat maaari. Walang mabibigat na gawain at kung maaari iwasan ang anumang sitwasyon na magdudulot sa inyo ng tensyon. Para kay Clara, ang mga salita ng doktor ay isang balsamo ko. Isang pagpapatunay na hindi siya nag-iinarte na ang bigat na kanyang nararamdaman ay totoo. Ngunit para kay Marco, ang mga salitang yon ay isang abala. Naririnig mo yan, mahal, sabi niya, ang kanyang boses
ay tila nagbibigay ng suporta, ngunit may bahid ng paninisi. Kailangan mong makinig sa doktor. Sinabi ko na sa'yo na masyado kang nag-aalala. Huminga ng malalim si Tita Elena. Siguro nga Marco ang kailangan ni Clara ay tunay na kapayapaan. Baka dapat ipagpaliban muna ninyo ang mga social event. Dito nagsimula ang pagbabago sa hangin. Tumingin si Marco sa tiyahin ni Clara na tila isa itong langaw na kailangang iwaksi. Tita Elena, with all due respect, ang brunch bukas ay hindi lang isang simpleng social event. Trabaho yon. Nandoon ang mga at kailangan nating isara ang partnership na yon. Marco, narinig mo ang doktor, mahinang sabi ni Clara. Sa unang pagkakataon ay sumasalungat. Sabi niya, iwasan ang tensyon. At alam mo kung gaano ako ninenerbiyos sa mga ganoong pagtitipon. Ninenerbiyos, tumawa si Marco, isang tawang walang saya. Clara, ang trabaho mo lang ay umupo doon at maging maganda. Ako ang gumagawa ng lahat. Huwag mong gawing dahilan ang pagbubuntis mo para maging pabaya. Hindi ito pagpapabaya. Ang boses ni Clara ay bahagyang tumaas puno ng sugat na emosyon. Ito ay pag-iingat para sa anak natin. Ako rin naman, iniingatan ko ang kinabukasan niya. Sigaw ni Marco. Pabalik ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Saan mo gustong palakihin ang batang yan? Sa isang kondo o sa isang bahay na may hardin at sariling eskwelahan? Lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo. Marco, tama. Na yan, mahinahong sabat ni Tita Elena. Tumatayo na. Nasa ospital tayo. Hindi ito ang lugar para magsigawan. Ang interbensyon ng kanyang tiyahin ang tila nagtulak kay Marco sa bingit. Ang makitang may kakampi si Clara, ang maramdamang nawawalan siya ng kontrol sa harap ng ibang tao, ito ay isang direktang pag-atake sa kanyang pagkalalaki. Humarap siya kay Clara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tingnan mo ang ginagawa mo, bulong niya, ang bawat salita ay may lason. Kahit ang pamilya mo, pinapaniwala mo na ako ang masama. Napakadrama nga mo. At pagkatapos nangyari ito, mabilis pa sa isang kisap mata, isang malutong na tunog ang pumunit sa katahimikan ng silid. Ang sampal. Hindi ito malakas, ngunit ito ay matalas at puno ng pang-iinsulto. Ang ulo ni Clara ay bahagyang tumagilid. Ang kanyang pisngi ay agad na uminit, isang init na kumalat sa buong katawan niya, dala ang hiya at sakit na hindi mailarawan. Ang tibok ng puso sa monitor, ang tanging gumagalaw na tunog sa sumunod na nakabibinging katahimikan. Agad na dinala ni Clara ang isang kamay sa kanyang pisngi, habang ang isa naman ay mahigpit na yumakap sa kanyang tiyan. Isang kilos ng proteksyon na mas matanda pa sa panahon. Namilog ang mga mata ni Marco na tila nagulat din sa sarili niyang ginawa. Isang bahid ng pagsisisi ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit agad itong napalitan ng depensa. Hindi ko sinasadya, na uutal niyang sabi. Nabigla lang ako. Ngunit huli na ang lahat. Ang doktor ay napatakip ng bibig. Ang kanyang profesional na kalmado ay nabasag. Si Tita Elena naman ay nakatayo na parang isang estatwang bato. Ang init sa kanyang mukha ay nawala na palitan ng isang nakakapasong lamig. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Marco, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim at mas mapanganib, isang tahimik na paghatol. Umalis ka, sabi ni Tita Elena. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit matatag, na tila isang bakal na hindi kayang baluktutin. Umalis ka, ngayon din. Nag-atubili si Marco, gustong ayusin ang nasira, gustong bawiin ang kontrol. Ngunit sa ilalim ng tingin ng dalawang babae, ang isa'y nasaktan, ang isa'y nag-aapoy sa determinasyon, wala siyang nagawa. Dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mamahaling sapatos ay walang ingay sa makintab na sahig. Nang magsara ang pinto, doon lamang bumagsak ang mga luha ni Clara. Hindi ito malakas na pag-iyak,
kundi mga tahimik na patak ng pagkatalo na dumadaloy sa pisnging ngayon ay namumula na. Ang tunog ng pagbasag ay hindi lang ang sampal. Ito ang pagbasag ng huling piraso ng pag-asang meron pa siyang perpektong pamilya. Ito ang pagbasag ng kanyang pananahimik. At sa katahimikan ng silid na iyon, tanging ang malakas na tibok ng puso ng isang sanggol na hindi pa isinisilang ang nagpapaalala sa kanilang lahat na may buhay pa ring kailangang ipaglaban. Nang sumara ang pinto, ang katahimikang naiwan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa sigaw ni Marco. Tila humigop ito ng lahat ng hangin. Humihigbi si Clara, ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang pinipigilan ang mas malakas na pag-iyak. Bawat hikbi ay parang isang alon ng pag-amin sa sakit sa hiya at sa katotohanang matagal na niyang itinatanggi. Lumapit si Tita Elena, hindi nagsalita. Umupo siya sa gilid ng kama at niyakap ng mahigpit ang pamangkin. Ang yakap na yon ay hindi nag-aalok ng mga madaliang sagot o mga walang saysay na salita tulad ng magiging maayos din ang lahat. Ito ay isang yakap na nagsasabing, narito ako, nararamdaman kita, hindi ka nag-iisa. Pasensya na po, Tita, bulong ni Clara. Sa balikat ng kanyang tiyahin ang kanyang boses ay basag. Nakakahiya po. Shh, sagot ni Tita Elena habang marahang hinahaplos ang buhok ni Clara. Wala kang dapat ikahiya. Wala. Nanatili silang magkayakap ng ilang minuto. Sa labas ng silid ang normal na takbo ng ospital ay nagpatuloy ang marahang paggulong ng mga medikal na kariton, ang mga tawag sa intercom, ang mga pamilyar na tunog ng buhay at pag-aalaga. Ngunit sa loob ang oras ay tila huminto para sa dalawang babae. Ang doktor na nakabawi na mula sa pagkabigla ay lumapit ng may dalang isang basong tubig. Inumin mo ito, Clara, sabi niya sa malumanay na boses. Kukuha lang ako ng cold compress para sa pisngi mo. Tumingala si Clara, ang kanyang mga mata ay namamaga. Ngumiti siya ng pilit sa doktor, isang ngiti ng pasasalamat na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang maiwan silang muli, humiwalay sa pagkakayakap si Tita Elena. Hinawakan niya ang mukha ni Clara. Sa pagitan ng kanyang dalawang palad, pinag-aralan ang pamumula sa pisngi nito. Ang ekspresyon sa mukha ni Tita Elena ay hindi na lang malamig na galit. Ito ay naging isang matatag na determinasyon. Tila isang desisyon ang nabuo sa loob ng kanyang isipan, isang desisyong matagal nang dapat ginawa. Clara, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Makinig ka sa akin. Ilang beses na itong nangyari. Umiling si Clara, umiiwas ng tingin. Tita, ayos lang po ako. Hindi naman niya sinasadya, Clara. Ang pagbigkas ni Tita Elena sa kanyang pangalan ay pumuputol sa anumang pagdadahilan. Huwag mo nang protektahan ang isang taong hindi ka kayang protektahan. Sagutin mo ako. Ito ba ang una? Ang tanong ay bumaon na parang isang punyal. Ang mga alaala ay nagsimulang mag-unahan sa isip ni Clara, hindi mga sampal, kundi mga masasakit na salita na mas matalas pa sa kutsilyo, mga braso na humihigpit sa kanya kapag nagagalit, mga pintong ibinabagsak, mga bagay na ibinabato sa pader. Hindi ito ang una. Ito lang ang unang nasaksihan ng iba. Hindi niya kailangang sumagot. Ang katahimikan at ang mga luhang muling bumalong sa kanyang mga mata ang nagsabi ng lahat. Napabuntong hininga si Tita Elena, isang buntong hininga ng kalungkutan at pagsisisi. Dapat nakita ko ito ng mas maaga. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana na nakatanaw sa abalang lansangan ng BGC. Pagkatapos ng ilang sandali, humarap siyang muli kay Clara. Kailangan itong matapos, sabi niya. Ang kanyang boses ay pinalna. Hindi pwedeng lumaki ang anak mo sa ganitong klaseng tahanan. Pero tita, paano, tanong ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng takot. Si Marco, makapangyarihan siya. Kontrolado niya ang lahat ng pera, ang mga koneksyon.
Saan ako pupunta? May pupuntahan ka, matatag na sagot ni Tita Elena. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Mayroon kang pamilya at hindi mo alam kung gaano kami ka makapangyarihan kapag ang isa sa amin ay nasasaktan. Sa sandaling iyon, sa harap ni Clara nagdial si Tita Elena ng isang numero. Isang numero na kabisado niya, ngunit bihirang tawagan para sa mga ganitong bagay. Sa kabilang dulo ng linya sa isang malawak na opisina, sa tuktok ng isang gusali sa Ayala Avenue, si Don Rafael de Leon ay nakikipagpulong sa kanyang mga board member. Isang lauday sa industriya ng real estate, ang kanyang presensya ay naguutos ng respeto. Ang kanyang boses ay laging kalmado, ang kanyang mga desisyon ay laging kinakalkula. Nang magring ang kanyang pribadong linya, ang linyang para lamang sa pamilya, agad siyang nagtaas ng kamay para patigilin ang nagsasalitang executive. "Excuse me for a moment," sabi niya sa kanyang mga kasama bago sagutin ang tawag. "Elena, napatawag ka." "May problema ba, kuya?" sabi ni Tita Elena. Sa kabilang linya ang kanyang boses ay hindi nagpapakita ng anumang gulat. Ito ay tuwiran at seryoso. "Nandito ako sa St. Luke's sa BGC kasama si Clara." Agad na naramdaman ni Don Rafael ang pagbabago sa kanyang dibdib. "Anong nangyari? Maayos ba ang apo ko?" "Maayos ang bata," sagot ni Elena. Pero si Clara hindi. Huminga siya ng malalim. Sinampal siya ni Marco, dito mismo sa harapan ko. Katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita sa magkabilang linya. Ngunit sa katahimikang yon, naramdaman ni Tita Elena ang pagbabago. Naramdaman niya ang paggising ng isang higante, ang pag-init ng isang galit na matagal nang natutulog sa ilalim ng kalmadong anyo ng kanyang kapatid. Narinig niya ang marahang paghinga ni Don Rafael. Nang magsalita itong muli, ang boses nito ay ibang-iba. Ang pagiging CEO ay nawala. Ang natira ay ang boses ng isang ama. Isang amang nasaktan. "Huwag kayong aalis dyan," sabi ni Don Rafael. Ang bawat salita ay mabigat at may bigat ng isang utos. "Huwag ninyong kakausapin si Marco. Huwag kayong sasama sa kanya pauwi. Papunta na ako." Pagkatapos ay ibinaba na niya ang telepono. Humarap si Don Rafael sa kanyang mga naguguluhang board member. Ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na matagal na nilang hindi nakikita, isang malamig at matalim na determinasyon. "The meeting is over," anunsyo niya habang inaayos ang kanyang mga gamit. "Mayroon akong kailangang asikasuhin na mas importante." Walang nangahas na magtanong. Pagkalipas ng 30 minuto, bumukas ang pinto ng silid konsultasyon. Tumayo roon si Don Rafael de Leon. Ang kanyang suot na suit ay perpekto pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila kayang tumunaw ng bakal. Hindi niya tiningnan ng doktor o si Tita Elena. Ang kanyang mga mata ay dumiretso kay Clara, sa kanyang anak, na nakaupo sa kama, hawak ang cold compress sa kanyang pisngi. Naglakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay may layunin. Nang nasa harap na siya ni Clara, lumuhod siya ng bahagya upang magpantay ang kanilang mga mata. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Clara sa pisngi nito at tiningnan ang pamumula. Hindi siya nagsalita, ngunit nakita ni Clara sa mga mata ng kanyang ama ang isang bagyo ng mga emosyon, galit, pagsisisi, at higit sa lahat, isang hindi matitinag na pagmamahal. Pagkatapos ng tila walang hanggang sandali, tumayo si Don Rafael at humarap sa kanyang anak. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ito ang pinakamalakas na narinig ni Clara sa buong buhay niya. "Uuwi na tayo, Clara," sabi niya. "Sa bahay natin." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Clara ang unang patak ng tunay na pag-asa. Hindi ang bahay na ginto sa Makati, kundi ang tahanan kung saan siya lumaki, ang tahanan kung saan siya ligtas. Ang tawag mula sa Tagaytay ay hindi lang isang tawag para humingi ng tulong. Ito ay isang tawag para sa paglaya. Ang biyahe paakyat ng Tagaytay ay isang mahabang pananahimik.
Ang karaniwang masayang tanawin ng mga nagtitinda ng prutas sa gilid ng daan at ang malawak na luntiang bukirin ay tila mga anino lamang na dumadaan sa bintana ng sasakyan. Nakaupo si Clara sa likod sa pagitan ng kanyang ama at ni Tita Elena. Ang presensya nilang dalawa ay parang isang pader. Sa magkabilang gilid niya isang pader na hindi nagkukulong kundi nagbibigay proteksyon. Walang nagsasalita. Si Don Rafael na karaniwang laging may hawak na telepono para sa negosyo ay nakatingin lamang sa daan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Si Tita Elena naman ay paminsan-minsan ay marahang pinipisil ang kamay ni Clara, isang tahimik na pagpaparamdam na hindi ito nag-iisa. Para kay Clara ang katahimikang yon ay isang biyaya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, wala siyang nararamdamang obligasyon na magsalita, magpaliwanag o ngumiti. Ang tanging kailangan niyang gawin ay huminga. Nang marating nila ang pasukan ng kanilang rest house, isang lumang tarangkahang bakal na may mga gumagapang na halaman, isang pamilyar na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanila. Ang hangin ng Tagaytay, malamig malinis, at may amoy ng mga puno ng pino at mamasa-masang lupa. Tila hinihila nito palabas ang lahat ng mabigat at maruming hangin mula sa kanyang mga baga. Ang bahay bakasyonan ng mga De Leon ay hindi isang modernong mansyon. Ito ay isang luma at malawak na bahay na gawa sa bato at matitigas na kahoy na may malalaking bintanang kapis at isang beranda na nakapalibot dito. Itinayo ito ng kanyang lolo at ito ang naging saksi sa masasayang tag-araw ng kanyang kabataan. Ngunit mula nang pumanaw ang kanyang ina, bihira na silang bumisita. Ang bahay ay naiwang mag-isa na tila naghihintay. Pagbaba nila ng sasakyan, agad silang sinalubong ng matandang katiwala, si Mang Jun, na may malawak na ngiti. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon sa mga mukha ng kanyang mga amo at ang bahagyang pamumula sa pisngi ni Clara, ang ngiti niya ay napalitan ng isang nag-aalalang tingin. Walang nagpaliwanag. Tumango lamang si Don Rafael at naintindihan na ni Mang Jun. "Ihahanda ko po ang silid ni Ma'am Clara," sabi nito. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Sa loob, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa kanila. Ang mga kasangkapan ay natatakpan ng puting tela na parang mga multo mula sa nakaraan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas malalim kaysa sa sasakyan. Ito ay isang katahimikang may kasamang mga alaala. "Magpahinga ka na muna, anak," sabi ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay mas malambing na ngayon. "Elena, samahan mo siya." Tumango si Tita Elena at inakay si Clara paakyat sa hagdan ng kahoy na marahang umuugong sa bawat hakbang. Ang silid ni Clara ay naroon pa rin, halos hindi nagbabago. Ang kama na may 4 na haligi, ang lumang tokador na may salaming bahagyang naninilaw na, at ang bintanang nakatanaw sa malawak na hardin at sa malayong anyo ng Bulkang Taal. Inalis ni Tita Elena ang mga takip sa kasangkapan at unti-unting lumitaw ang pamilyar na anyo ng silid. "Gusto mo bang maligo o kumain?" tanong ni Tita Elena habang binubuksan ang bintana para pumasok ang sariwang hangin. Umiling si Clara. Lumakad siya patungo sa bintana at tumingin sa labas. Ang ulap ay mababa, tila mga kumot na nakapatong sa mga puno. Ang buong paligid ay payapa, isang malaking kaibahan sa artipisyal na katahimikan ng kanyang penthouse sa Makati. Dito ang katahimikan ay totoo. Ito ay humihinga. "Naaalala ko pa, noong bata ako," mahinang sabi ni Clara, ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Lagi akong dinadala ni Mama dito kapag may sakit ako." Sabi niya ang hangin daw ng Tagaytay ang pinakamagaling na gamot. Ngumiti si Tita Elena. "Tama ang mama mo, at hindi lang para sa sakit ng katawan ang gamot na yon." Naupo si Clara sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis sila sa ospital,
Naramdaman niya ang matinding pagod. Hindi lang pagod sa katawan, kundi pagod sa kaluluwa. Ang bigat ng ilang taong pagpapanggap at pagtitiis ay tila bumagsak lahat sa kanya. Samantala, sa ibaba na iwang mag-isa si Don Rafael sa sala. Nilapitan niya ang isang aparador na gawa sa narra at binuksan ito. Sa loob nakatago ang isang bote ng mamahaling whiskey at ilang baso. Kumuha siya ng isa at nagsalin. Ngunit sa halip na inumin, tinitigan lamang niya ang kulay amber na likido. Ang galit na kanyang naramdaman kanina sa kotse ay napalitan na ng isang mas malalim at mas masakit na emosyon, ang pagsisisi. Paano niya hindi nakita? Paano niya hinayaang ang kanyang nag-iisang anak ay dumaan sa ganitong uri ng pagdurusa? Masyado siyang naging abala sa pagpapalago ng kanyang imperyo sa pag-iwan ng isang pamana na nakalimutan niyang ang pinakamahalagang pamana niya ay ang babaeng natutulog sa itaas. Nang gabing iyon, matapos ang isang simpleng hapunan ng mainit na sinigang na inihanda ni Tita Elena, maagang natulog si Clara. Isang pagtulog na walang panaginip, isang pagtulog na malalim at nakapagpapagaling. Kinabukasan nagising siya hindi dahil sa alarma ng cellphone, kundi sa huni ng mga ibon at sa sinag ng araw na tumatagos sa bintanang kapis. Bumangon siya at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kagaanan. Hindi pa siya masaya, hindi pa siya buo, ngunit ang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang puso ay tila bahagyang lumuwag. Naglakad-lakad siya sa loob ng bahay. Bawat sulok ay may kwento. Bawat kasangkapan ay may alaala ng kanyang ina. Pumasok siya sa isang maliit na silid sa likod na nagsisilbing bodega. Dito nakatambak ang mga luma at sira-sirang gamit, isang mesang may basag na paa, mga silyang kinupas na ang pintura. At sa isang sulok, isang magandang rocking chair na gawa sa nara na paborito ng kanyang ina. Ngayon, ito ay may sirang tuntungan at puno ng alikabok. Hinaplos niya ang magaspang na kahoy. Naalala niya ang kanyang sarili bilang isang batang babae nakaupo sa kandungan ng kanyang ina habang marahan silang umuugoy sa upuang iyon, nagbabasa ng libro. Ang upuang ito, tulad niya, ay may mga sugat na sira. Ngunit ang ganda nito, ang tibay ng kahoy nito, ay naroon pa rin sa ilalim ng lahat ng dumi at sira. Sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na hindi tungkol sa pagtakas o paglimot. Ito ay tungkol sa pag-aayos, sa pagbubuo. Hindi siya magtatayo ng bago. Ibabalik niya ang buhay sa mga bagay na naiwan at kinalimutan. Hahanapin niya ang mga piraso ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aayos sa mga sirang piraso ng kanyang nakaraan. At ang rocking chair na yon ang magiging simula. Ang kanlungan niya sa gitna ng ulap ay hindi lang magiging isang lugar para magtago. Ito ay magiging isang lugar para muling magsimula. Ang mga sumunod na araw sa Tagaytay ay may sariling ritmo, isang ritmong malayo sa nagmamadaling pulso ng Maynila. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang tasang mainit na tsokolate na gawa sa tableya na inihahanda ni Tita Elena at sa tahimik na pag-upo sa veranda kung saan pinapanood ni Clara ang unti-unting pag-angat ng hamog mula sa mga puno. Dito ang oras ay hindi isang kalaban. Ito ay isang kaibigan na nag-aalok ng espasyo para huminga at mag-isip. Isang umaga pagkatapos ng almusal, tinipon ni Clara ang lahat ng kanyang lakas. Pumasok siya sa bodega, hindi na bilang isang bisitang nagbabalik tanaw, kundi bilang isang manggagawang may misyon. Hinila niya palabas ang rocking chair, inilagay ito sa isang bakanteng espasyo sa hardin, kung saan natatamaan ito ng sikat ng araw. Kumuha siya ng basahan at isang timbang tubig. Habang marahan niyang nililinis ang makapal na alikabok, bawat pagpahid ay tila pag-aalis din ng mga alaalang masakit. Ang bawat dumi na natatanggal ay parang mga kasinungalingang pinaniwalaan niya tungkol sa kanyang sarili
na siya ay mahina, na siya ay kulang. Habang lumilitaw ang tunay na kulay ng kahoy ang mga ugat at guhit nito, nakikita niya ang isang bagay na pamilyar, isang bagay na matibay at maganda na kailangan lang ng tamang pag-aalaga. Ngunit ang pag-aalaga ay nangangailangan ng tamang kagamitan. Napagtanto niyang ang basahan at tubig ay hindi sapat. Kailangan niya ng liha para pakinisin ang mga magaspang na bahagi masilya, para punan ang mga bitak at barnis para ibalik ang kintab nito. Higit sa lahat, kailangan niya ng kaalaman para ayusin ang sirang tuntungan nang hindi lalong nasisira ang buong upuan. "Mukhang seryoso ka dyan," sabi ni Tita Elena na nakatayo sa may pinto ng kusina. May dalang isang pitzel ng malamig na tubig. "Gusto ko po siyang ayusin." Tita, sagot ni Clara, ang kanyang mukha ay may bahid ng dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong kislap. "Pero hindi ko po alam kung paano sisimulan." Ngumiti si Tita Elena. "Alam ko kung sino ang makakatulong sa'yo." Lumapit siya at umupo sa isang bangkong bato. Naaalala mo ba, si Mateo, ang anak ni Mang Jun, bahagyang kumunot ang noo ni Clara. Sinusubukang alalahanin. Si Mato. Yung batang lagi kong kalaro dito dati. Yung laging umaakyat ng puno ng mangga. Siya nga, tumango si Tita Elena. Hindi na siya batang umaakyat ng puno. Isa na siyang mahusay na karpintero at artist. Meron siyang maliit na workshop dito lang sa di kalayuan. Siya ang gumagawa ng mga magagandang muebles na nakikita mo sa mga bagong restaurant dito. Sigurado akong matutuwa siyang tulungan ka. Ang ideya ay nagbigay ng panibagong sigla kay Clara. Isang koneksyon sa kanyang masayang kabataan, isang taong hindi bahagi ng mundo ni Marco. Samantala, sa isang malamig at tahimik na boardroom sa Makati, ibang klase ng pag-aayos ang nagaganap. Ngunit hindi ito pagbubuo. Ito ay isang maingat na pagbabaklas. Nakaupo si Don Rafael de Leon sa dulo ng isang mahabang lamesa kasama ang kanyang pinakakatiwalaang abogado, si Attorney Sandoval, at ang kanyang Chief Financial Officer. Sa harap nila ay nakalatag ang mga dokumento, mga kontrata, at mga financial statement. Walang bakas ng emosyon sa mukha ni Don Rafael. Ang nag-aalab na galit ng isang ama ay itinago niya sa ilalim ng malamig na lohika ng isang negosyante. "Let's start with the joint ventures," sabi ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalas. "I want a full report on our exposure to Villanueva Tech. Lahat ng capital infusion na galing sa De Leon Holdings. Gusto kong malaman kung paano natin mababawi ng hindi lumalabag sa kontrata." Ipinakita ng kanyang CFO ang isang chart sa malaking screen. Ang kumpanya ni Marco, ang Villanueva Tech, ay mabilis na lumago sa loob ng 5 taon. Ngunit ang chart ay nagpapakita rin ng isang hindi maikakailang katotohanan. Ang malaking bahagi ng paunang pondo nito ay nagmula sa mga angel investments na pinangunahan mismo ni Don Rafael bilang isang regalo sa pagsasama ng dalawa. Marami sa mga kasalukuyang kontrata nito sa malalaking kliyente ay nakuha dahil sa impluwensya at rekomendasyon ng pangalang De Leon. "Marco is smart, but he is also reckless," komento ni Attorney Sandoval. "He expanded too quickly. His company is leveraged to the hilt. Kung mawawala ang suporta mo, Don Rafael, para siyang isang bahay na gawa sa baraha. Hindi ko siya ibabagsak ng biglaan," sabi ni Don Rafael. Ang kanyang plano ay mas tuso. Gusto kong maramdaman niya ang unti-unting pagkawala. "We will start by calling in our loans. Then we will discreetly inform our partners that we are re-evaluating our tech investments. Let the market do the rest." Ito ang unang hakbang. Isang serye ng mga tawag sa telepono, mga email na may maingat na pananalita, ang mga pulong na walang direktang sinasabi ngunit nagpapahiwatig ng lahat. Hindi ito isang deklarasyon ng giyera. Ito ay isang tahimik na pag-atras na mag-iiwan kay Marco na nakalantad at mag-isa. Ang unang senyales ng problema ay dumating kay Marco makalipas ang 2 araw. Isang tawag mula sa bangko, ipinapaalam sa kanya na ang isang malaking credit line na personal
na ginarantiyahan ni Don Rafael ay hindi na ire-renew. Sa Tagaytay sa parehong oras na yon, nakatayo si Clara sa loob ng maaliwalas na workshop ni Mateo. Ang amoy ng sariwang pinutol na kahoy at barnis ay pumuno sa hangin. Si Mateo o Mato ay isa ng matangkad na lalaki na may mga braso na sanay sa pagbubuhat at mga matang may ngiti. Clara, bati niya ang kanyang pagkasorpresa ay halata. Ang tagal na nating hindi nagkita. Narinig ko ngang nandito ka. Kumusta, ayos lang, Mato? Sagot ni Clara, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kailangan ko sana ng tulong mo. Ipinakita niya ang litrato ng rocking chair sa kanyang telepono. Tiningnan ito ni Mato ng matagal. Nara, sabi niya, matibay yan. Sayang at napabayaan. Pero kayang-kaya pa nating ibalik yan sa dati. Hindi niya sinabing kayang-kaya kong ibalik. Sinabi niya nating ibalik. Ang simpleng salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Clara. Isang pakiramdam ng pakikipagtulungan, hindi ng pag-asa sa iba. Sa isang sulok ng syudad, isang imperyo ang nagsisimulang manginig sa mga unang yugto ng pagguho. Sa isang tahimik na bayan sa ilalim ng puno ng pino, isang sirang upuan ang nagsisimulang mabuo. Ang mga unang hilatsa ng kahoy ay dahan-dahang nililihan na gahanda para sa isang bagong simula. Ang pagbabalik loob sa pag-aayos ng rocking chair ay naging isang ritual para kay Clara. Araw-araw pagkatapos ng almusal, lumalabas siya sa hardin kung saan niya inilagay ang kanyang pansamantalang workshop. Ang araw ay hindi pa gaanong mainit at ang hangin ay may dalang amoy ng hamog. Sa una ang kanyang mga galaw ay alanganin at mabalmong. Ngunit sa paglipas ng mga araw sa ilalim ng matiyagang paggabay ni Mato, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang masanay. Natutunan niya ang pagkakaiba ng iba't ibang klase ng liha, kung alin ang para sa unang pagpapakinis at alin ang para sa pinong pagtatapos. Natutunan niyang ang direksyon ng pagliha ay dapat laging sumusunod sa guhit ng kahoy, isang aral na tila nagsasabing mas maganda ang resulta kung hindi mo lalabanan ang natural na daloy ng mga bagay. Huwag mong diinan masyado, paalala ni Mato. Isang hapon, habang pinapanood si Clara na abala sa braso ng upuan, hayaan mong ang bigat ng kamay mo at ang talas ng liha ang gumawa ng trabaho. Ang pasensya ang pinakamahalagang kasangkapan dito. Ang mga salita ni Mato ay simple ngunit malalim. Para kay Clara, ang bawat aral tungkol sa kahoy ay tila isang aral din tungkol sa buhay. Pasensya. Iyon ang bagay na unti-unti niyang nauubos sa piling ni Marco. At tila narinig ng nakaraan ng kanyang mga iniisip. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa veranda, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro ngunit pamilyar. Hindi niya ito sinagot. Pagkalipas ng ilang sandali, isang text message ang dumating. Clara, please, sagutin mo. Kailangan nating mag-usap. Sinundan pa ito ng isa. Nag-aalala na ako sa'yo. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Pagod lang ako. Please, mahal, umuwi ka na. Ang mga salitang mahal at please ay parang mga matutulis na tinik. Ito ang mga salitang dati madaling nakapagpapalambot sa kanyang puso, mga salitang nagbubura sa lahat ng sakit at nagbibigay sa kanya ng pag-asang magbabago pa ang lahat. Ngunit ngayon, habang binabasa niya ang mga ito, sa ilalim ng payapang langit ng Tagaytay, ang mga salita ay tila hungkag at kalkulado. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Ang reflex niya ay mag-reply, magpaliwanag, humingi ng tawad kahit hindi niya alam kung para saan. Ngunit bago pa niya magawa yon, lumabas si Tita Elena mula sa kusina. May dalang 2 tasa ng mainit na salabat. Nakita nito ang pagbabago sa ekspresyon ni Clara at ang telepono sa kamay nito. Siya ba, tanong niya, ang kanyang boses ay walang paghuhusga. Tumango si Clara, hindi makapagsalita. Hayaan mo siya, sabi ni Tita Elena habang inilalapag ang mga tasa.
Kung ano man ang sasabihin niya, mga salita lang yan. Ang mahalaga ay kung nasaan ka ngayon at ligtas ka dito. Ang simpleng pagpapatunay na yon ay parang isang kalasag. Tiningnan ni Clara ang telepono, pagkatapos ay pinindot ang silent mode at itinabi ito. Sa unang pagkakataon, pinili niyang hindi sumagot. Isang maliit na hakbang, ngunit para sa kanya ito ay isang malaking tagumpay. Ngunit hindi sumuko si Marco. Ang katahimikan ni Clara ay tila mas lalong nagpaalab sa kanyang determinasyon. Ang mga text ay naging mga tawag 5-10-15 sunod-sunod. Nang hindi pa rin siya sumasagot, isang voicemail ang pumasok. Pinakinggan ito ni Clara ng gabing iyon nang mag-isa na siya sa kanyang silid. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay hindi na nagsusumamo. Ito ay may bahid na ng inis. Clara, ano ba to, isang laro? Kung galit ka, sabihin mo, huwag kang magtago dyan sa likod ng pamilya mo na parang isang bata. May responsibilidad ka dito, asawa kita. Kung hindi ka babalik, bukas ako mismo ang pupunta dyan para sunduin ka. Ang banta ay malinaw. Ang boses na yon na dati nagpapakilig sa kanya ngayon ay nagdudulot ng kilabot. Mabilis niyang binura ang voicemail, ngunit ang mga salita ay nanatili umuukit sa kanyang isipan. Kinabukasan hindi siya lumabas para magtrabaho sa upuan. Nanatili siya sa loob, nagkukulong sa kanyang silid. Ang takot na itinanim ni Marco ay muling sumibol. Paano kung totohanin niya ang kanyang sinabi? Paano kung dumating siya dito at gumawa ng eksena? Ang kapayapaang kanyang nahanap ay tila isang basong babasagin na anumang oras ay maaaring mabasag. Hapon na, nang katukin siya ni Mato sa may veranda. Dala nito ang isang piraso ng kahoy na may magandang ukit. Hindi kita nakita kanina, sabi niya. Ang kanyang boses ay magalang. Ayos ka lang ba? Umiling si Clara. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Tiningnan ni Mato ang rocking chair na hindi pa tapos. Alam mo, sabi niya, noong una akong natututong magkarpintero, sabi ng tatay ko, ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagpuputol o pagpukpok. Ito ay ang pagharap sa isang piraso ng kahoy na may depekto, isang buko o isang bitak. Ang unang reaksyon mo ay itapon ito. Pero sabi niya, ang isang tunay na craftsman hindi tinatapon ng kahoy. Hinahanapan niya ng paraan para yung depekto maging bahagi ng ganda ng disenyo. Itinaas niya ang kahoy na dala niya. Tulad nito, may madilim na guhit sa gitna. Pero sa halip na itago, ginawa kong sentro ng ukit. Hindi alam ni Mato ang bigat ng kanyang mga sinasabi, ngunit para kay Clara ito ay tumama ng diretso sa kanyang puso. Ang kanyang nakaraan kay Marco, ang kanyang mga depekto, hindi niya kailangang itapon o itago ang mga iyon. Kailangan niyang harapin at gawing bahagi ng kanyang bagong lakas. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa halip na i-block si Marco isang bagay na mas matapang ang kanyang ginawa. Nag-type siya ng isang maikling reply. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Kailangan ko ng espasyo, Marco. Huwag mo akong pupuntahan dito. Iyon lang. Walang paliwanag. Walang paghingi ng tawad. Isang simpleng pagtatakda ng hangganan. Pagkatapos isend, ibinaba niya ang telepono. Bumalik siya sa rocking chair at kinuha ang liha. Habang dahan-dahan niyang ikinikiskis ito sa kahoy, ang bawat galaw ay mas may diin, mas may determinasyon. Ang mga tinig ng nakaraan ay naroon pa rin sa kanyang isipan, ngunit ngayon may isa pang tunog na mas malakas ang tunog ng kanyang sariling paggawa, ang tunog ng kahoy na unti-unting nagiging makinis sa ilalim ng kanyang mga kamay. Isang Biyernes ng hapon, habang abala si Clara sa paglalagay ng wood filler sa mga maliliit na bitak ng rocking chair, isang itim at makintab na sasakyan ang pumasok sa tarangkahan. Bumaba mula rito si Don Rafael de Leon, hindi suot ang kanyang karaniwang business suit, kundi isang simpleng polo shirt at khaki pants. May dala siyang 2 malaking bayong na papel
na puno ng mga pagkain mula sa isang paboritong deli sa Maynila. Ang presensya niya ay laging may dalang bigat, ngunit ngayon mayroon itong ibang klase ng init. Ngumiti siya nang makita si Clara, isang ngiting totoo na bihirang masilayan ng marami. Mukhang seryoso ang trabaho mo dyan, bati niya habang inilalapag ang mga dala sa isang mesa sa veranda. Dinalhan kita ng paborito mong ensaymada at yung kesong puti na gusto mo. Salamat pa, sagot ni Clara na nagpunas ng kamay sa isang basahan. Ang simpleng gesture ng pagdadala ng pagkain, isang bagay na karaniwang ginagawa ni Tita Elena, ay tila isang malaking bagay kapag galing sa kanyang ama. Nagtimpla si Tita Elena ng kape at naupo silang tatlo sa beranda. Ang usapan ay magaan sa simula, tungkol sa lagay ng panahon sa hardin, sa kung gaano nakalaki ang tiyan ni Clara. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang bagay na hindi pa napag-uusapan, isang pader na hindi pa nagigiba. Nang pumasok sa loob si Tita Elena para sagutin ang isang tawag, naiwan silang dalawa. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi ito komportable tulad ng dati. Ito ay puno ng mga salitang hindi masabi. Si Don Rafael ang unang bumasag nito. Tumawag ang abogado ni Marco kanina. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit diretso. Gusto nilang mag-set ng meeting. Gusto kanyang kausapin. Naramdaman ni Clara ang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib. Anong sabi ninyo pa? Ang sabi ko, ang abogado ko, ang kakausapin ng abogado niya. At ikaw, hindi ka makikipag-usap sa kanya hanggat hindi ka handa. O kung ayaw mo kahit kailan. Tumingin siya ng diretso kay Clara. Ang desisyon ay nasa iyo, anak. Hindi kita pipilitin sa kahit ano. Ito ay isang malaking pagbabago mula sa amang dati niyang kilala, isang amang laging nagbibigay ng utos, isang amang naniniwalang alam niya ang pinakamabuti. Ngayon, ibinibigay niya kay Clara ang kapangyarihang magpasya para sa kanyang sarili. Tumango si Clara, nagpapasalamat sa pag-unawang iyon. Ngunit mayroon pa siyang gustong malaman. Paggalit ka ba sa akin, mahina niyang tanong? Dahil hindi ko sinabi sa inyo noon pa, dahil hinayaan kong umabot sa ganito. Ang tanong na yon ay tila nagbukas ng isang gripo sa loob ni Don Rafael. Napabuntong hininga siya, isang malalim at mabigat na buntong hininga na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa malayo sa Bulkang Taal na natatanaw mula sa kanilang kinauupuan. Hindi, Clara, hindi ako magagalit sa iyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kung meron man akong dapat sisihin, iyon ay ang sarili ko. Humarap siyang muli sa anak. At sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang isang bagay na hindi niya pa nakikita sa mga mata ng kanyang ama, ang kahinaan, ang pagsisisi. Nang mawala ang mama mo, pagpapatuloy niya. Hindi ko alam kung paano magiging ama at ina para sa'yo. Ang tanging alam kong gawin ay magtrabaho. Akala ko, kung ibibigay ko sa iyo ang lahat ng bagay na material, magandang bahay, magarang kotse, pinakamahusay na edukasyon, sapat na yon. Akala ko iyon ang paraan para ipakita ang pagmamahal ko. Para protektahan ka. Tumigil siya sandali, nilulunok ang emosyong namumuo sa kanyang lalamunan. Pero nagkamali ako. Masyado akong naging abala sa pagtatayo ng mga pader na gawa sa pera at kapangyarihan sa paligid mo na hindi ko na malayang nakakulong ka na pala sa loob ng ibang pader na itinayo ng ibang tao. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil hindi ko nakita ang sakit mo nang mas maaga. Ang pag-amin na yon mula sa isang taong tila isang bundok na hindi natitinag ay mas matindi pa sa anumang sigaw o galit. Bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Clara, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang malalim na pagkaunawa. Ang pader na laging nakapagitan sa kanila, ang pader ng pagiging perpekto, ng pagiging abala, ng mga hindi nasasabing damdamin, ay unti-unti nang gumuho. Hindi niyo po kasalanan.
Pasabi niya sa gitna ng paghikbi. Ako ang nagtago. Natakot po ako. Ayokong isipin ninyo na nabigo ako. Hindi ka isang kabiguan. Clara, matatag na sabi ni Don Rafael, inaabot ang kamay ng anak. Ang paghingi ng tulong ay hindi isang kabiguan. Ito ay isang tanda ng kalakasan. Hinawakan ni Clara ang kamay ng kanyang ama. Magaspang ito at malaki ang kamay ng isang taong nagtayo ng isang imperyo. Ngunit sa sandaling iyon, ito rin ang kamay na nag-aalok ng kanlungan at pag-unawa. Sa beranda na yon, sa ilalim ng papalubog na araw sa Tagaytay, ang mag-ama ay nag-usap ng mas matagal at mas totoo kaysa sa pinagsama-samang pag-uusap nila sa loob ng maraming taon. Ikinuwento ni Clara ang tungkol sa unti-unting pagkawala ng kanyang sarili sa piling ni Marco. Ikinuwento ni Don Rafael ang tungkol sa kanyang kalungkutan matapos mamatay ang kanyang asawa. Walang solusyong nabuo. Walang mga planong ginawa. Iyon ay isang simpleng pagbabahagi ng mga sugat. Nang gabing iyon bago umalis pabalik ng Maynila si Don Rafael, nilapitan niya ang rocking chair na inaayos ni Clara. Hinaplos niya ang kahoy na pinakinis na nito. Ang mama mo, sabi niya, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Laging sinasabi niya na ang bawat piraso ng lumang muebles ay may kaluluwa. Kailangan lang ng tamang tao para muling pakinggan ang kwento nito. Tumingin siya kay Clara. Ipagpatuloy mo yan, anak. Maganda ang ginagawa mo. Habang paalis ang sasakyan ni Don Rafael, naiwan si Clara sa dilim, pinapanood ang mga pulang ilaw nito hanggang sa mawala sa kalsada. Ang bigat sa kanyang puso ay nabawasan. Ang pader na akala niya ay ang kanyang ama ay hindi pala isang pader. Ito ay isang pinto na matagal nang naghihintay, nakatukin niya para bumukas. Ang mga salita ng kanyang ama ay nagsilbing gatong sa determinasyon ni Clara. Ang pag-aayos sa rocking chair ay hindi na lamang isang libangan o paraan para ilihis ang isip. Ito na ay isang misyon. Sa tulong ni Mato, natutunan niyang gumamit ng mga mas komplikadong kasangkapan. Ang tunog ng martilyo na marahang pumupukpok sa pait, ang amoy ng wood glue na nagdidikit sa mga nasirang bahagi. Lahat ng ito ay naging musika sa kanyang mga araw. Inayos niya ang sirang tuntungan hindi sa pamamagitan ng simpleng pagdikit kundi sa pamamagitan ng isang paraang itinuro ni Mato, ang paggawa ng isang dovetail joint. Isang masalimuot ngunit napakatibay na pagkakabit kung saan ang dalawang piraso ng kahoy ay magkasalikop na parang magkahawak na kamay. Mas matrabaho ito, paliwanag ni Mato habang ginagabayan ang kamay ni Clara. Pero kapag nagawa mo ng tama, mas matibay pa ito kaysa sa orihinal. Habang pinagmamasdan ni Clara ang dalawang piraso ng kahoy na perpektong nagkabit, isang malalim na realisasyon ang tumatak sa kanya. Ganito dapat ang isang relasyon, hindi sa pilitan. Hindi minadali. Dapat ay may dalawang buong piraso na kusang loob na nagiging isa, lumilikha ng isang bagay na mas matibay pa. Ang araw na matapos niya ang pag-aayos sa istruktura ng upuan ay isang tahimik na pagdiriwang. Tumayo siya sa harap nito, pinagmamasdan ang kanyang obra. Hindi pa ito perpekto, kailangan pa itong barnisan, ngunit ito ay buo na. Matatag, kaya nang tumayo sa sarili nitong mga paa. Tulad niya. Ang pakiramdam ng tagumpay na yon ay isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito ang mababaw na kasiyahan ng pagbili ng isang bagong gamit o pagdalo sa isang magarbong pagtitipon. Ito ay isang malalim at personal na kasiyahan na nagmula sa kanyang sariling mga kamay, sa kanyang sariling tiyaga. Ang pagbuo sa isang sirang bagay ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansang kaya rin niyang buuin ang kanyang sariling sirang buhay. Ang kumpiyansang yon ay dumating sa tamang panahon. Isang hapon habang nagkakape sila ni Tita Elena, isang delivery man ang dumating na may dalang isang malaking brown na sobre. Walang pangalan ang nagpadala, tanging ang logo ng isang kilalang law firm sa Makati. Alam na agad ni Clara kung kanino ito galing.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob isang makapal na dokumento na nakalimbag sa mamahaling papel. Ito ay isang formal na liham mula sa abogado ni Marco. Ang mga salita ay malamig at formal, ngunit ang mensahe ay malinaw na isang banta. Sinasabi nito na si Clara ay nagpabaya sa kanyang tungkulin bilang asawa sa pamamagitan ng pag-alis sa kanilang tahanan. Hinihiling nito ang kanyang agarang pagbabalik. Kung hindi si Marco ay mapipilitang gumawa ng legal na hakbang para protektahan ang kanyang mga karapatan at ang kapakanan ng kanilang magiging anak. Ang huling parirala ang siyang bumaon na parang kutsilyo sa puso ni Clara. Ang paggamit ni Marco sa kanilang anak bilang isang armas laban sa kanya. Ang dating Clara ay marahil ay iiyak. Ang dating Clara ay marahil ay matatakot at susuko. Ngunit ang Clarang nakatayo ngayon sa beranda ng Tagaytay na may amoy ng barnis sa kanyang mga kamay at bagong tibay sa kanyang puso ay iba na. Sa halip na takot, isang malamig na galit ang kanyang naramdaman. Isang galit na hindi mapanira, kundi isang galit na nagbibigay linaw. Anong sabi, iha? Nag-aalalang tanong ni Tita Elena. Ibinigay ni Clara ang sulat sa kanyang tiyahin. Habang binabasa ito ni Tita Elena, ang malumanay nitong mukha ay unti-unting tumigas. Walang hiyabulong nito. Hindi nagsalita si Clara. Pumasok siya sa loob ng bahay, kinuha ang kanyang telepono at nagdial. Pasabi niya nang sagutin ni Don Rafael ang tawag. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matatag. Nakatanggap ako ng sulat mula sa abogado ni Marco. Alam ko, anak. Sinabihan na ako ni Attorney Sandoval, sagot ng kanyang ama, ang boses ay handa. Huwag kang mag-alala. Sasagutin namin. Hindi pa putol ni Clara. Hindi lang natin ito sasagutin. Lalabanan natin ito. Huminga siya ng malalim. Gusto ko nang makipagkita kay Attorney Sandoval. Bukas, ako mismo ang pupunta dyan sa Maynila. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tila nagulat si Don Rafael sa biglaang determinasyon sa boses ng kanyang anak. Sigurado ka ba, Clara? Kaya mo na ba opo pa, sabi niya, habang nakatingin sa rocking chair na nakatayo sa labas. Hindi na ako babalik kay Marco. At sisiguraduhin kong sa akin mapupunta ang anak ko. Handa na po ako sa anumang laban. Kinabukasan maagang bumiyahe si Clara papuntang Maynila kasama si Tita Elena. Hindi ito isang pagtakas o isang pag-urong. Ito ay isang pagsugod. Sa opisina ni Attorney Sandoval, isang marangyang espasyo na may tanawin ng buong Ayala Avenue, inilatag ng abogado ang kanilang mga opsyon. Ipinaliwanag niya ang posibleng mga kaso na maaaring isampa ni Marco at ang mga posibleng ganti na maaari nilang gawin. Nakikinig si Clara ng mabuti sa bawat salita. Hindi na siya ang babaeng nalulula sa mga legal na terminolohiya. Nagtatanong siya. Humihingi siya ng paglilinaw. Ang kanyang isip na dati puno ng pagdududa ay tila isang matalas na instrumento ngayon. Ang pinakamahalaga, sabi ni Attorney Sandoval, ay ang patunayan na ang kapaligiran kasama si Mr. Villanueva ay hindi ligtas para sa iyo at sa bata. We need to file for a protection order and then file for legal separation or annulment. Annulment mabilis na, sabi ni Clara. Gusto kong mapawalang bisa ang lahat. Gusto kong magsimula muli na walang anumang koneksyon sa kanya. Tumingin si Attorney Sandoval kay Don Rafael na tahimik lamang na nakikinig sa isang sulok. Tumango ang matanda, isang senyales ng kanyang buong suporta sa desisyon ng anak. Kung ganoon, sabi ng abogado, kailangan nating maghanda para sa isang mahabang proseso. Susubukan niyang gamitin ang lahat laban sa iyo, ang iyong emosyonal na estado, ang iyong pag-abandona sa inyong tahanan. Handa po ako, matatag na sagot ni Clara. Bago sila umalis, may huling sinabi si Clara, isang bagay na nagpagulat sa lahat. Gusto ko pong malaman, sabi niya. Sa ilalim ng batas, maaari ko po bang gamitin muli ang aking pangalan sa pagkadalaga Bonifacio?
Gusto kong ang anak ko dalhin ang apelyidong De Leon. Ang tanong na yon, ang nagselyo ng lahat. Hindi na siya si Mrs. Villanueva ang asawa ng isang CEO. Siya was si Clara Bonifacio, anak ni Rafael De Leon, at malapit na siyang maging isang ina. Habang pabalik sila sa Tagaytay, nang hapong iyon, wala na ang bigat sa dibdib ni Clara. Napalitan ito ng isang malinaw na layunin. Ang hinaharap ay hindi na isang malabong ulap na puno ng takot. Ito ay isang blangkong papel, isang blueprint. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang siya at siya lamang ang may hawak ng panulat para idisenyo ito. Ang desisyon ni Clara na lumaban ay nagpadala ng mga alon na mabilis na naramdaman sa kampo ni Marco. Ang sagot ng kanilang abogado sa liham nito ay hindi isang pakiusap, kundi isang matatag na deklarasyon. Si Clara ay maghahain ng kaso para sa annulment batay sa psychological incapacity at hihingi ng temporary protection order. Para kay Marco, ito ay isang sampal sa mukha na mas masakit pa kaysa sa anumang pagkalugi sa negosyo. Ang ideya na si Clara ang kanyang tahimik masunurin at perpektong asawa ay hindi lamang tumatanggi na bumalik, kundi aktibo pang kumikilos laban sa kanya ay isang bagay na hindi kayang tanggapin ng kanyang ego. Ang mga hakbang ni Don Rafael sa mundo ng korporasyon ay nagsimula na ring magpakita ng epekto. Ang mga dating kasosyo sa negosyo ay biglang naging mahirap kausapin. Ang mga bangko ay nagsimulang magtanong tungkol sa katatagan ng kanyang kumpanya. Ang bahay na gawa sa baraha, gaya ng sinabi ni Atty. Sandoval ay nagsimula ng gumiwang sa unang hihip ng hangin. Ang pangalang Villanueva na dati kumikinang ay unti-unti nang nawawalan ng ningning. Nawawalan ng kontrol si Marco at ang isang taong sanay na kontrolin ng lahat ay nagiging mapanganib kapag nawawalan nito. Isang maulan na hapon, habang abala ang lahat sa loob ng bahay sa Tagaytay, isang kulay pilak na sports car ang humarurot at biglang huminto sa tapat ng kanilang tarangkahan. Ang tunog ng makina nito ay parang isang sigaw na pumunit sa payapang hangin. Mula sa bintana ng kusina, nakita ito ni Tita Elena. Clara, tawag niya, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Nandito siya. Ang puso ni Clara ay tila lumundag papunta sa kanyang lalamunan. Kahit hindi sabihin kung sino, alam niya. Sumilip siya sa bintana at nakita si Marco na bumaba ng sasakyan. Ang kanyang mamahaling damit ay nababasa na ng ambon, ngunit tila hindi niya ito alintana. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at desperasyon. "Huwag kang lalabas," utos ni Tita Elena. "Tatawagan ko si Mang Jun para sabihing huwag siyang papasukin." Ngunit huli na. Sinimulang kalampagin ni Marco ang bakal na tarangkahan. "Clara, alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo, huwag kang duwag." Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Lumabas si Mang Jun mula sa kanyang maliit na kubo. Sinusubukang pakalmahin si Marco, ngunit para lamang siyang isang maliit na bangka na sinusubukang pigilan ng isang malaking alon. Sa loob ng bahay nakatayo si Clara na parang isang estatwa. Ang bawat sigaw ni Marco ay parang isang suntok. Ang takot na akala niya'y nalampasan na niya ay muling bumabalik. Gusto niyang magtago, magtakip ng tainga at hintaying matapos ang lahat. Nasa labas ng bahay sa kanyang workshop si Mato na nag-aayos ng isang mesang kahoy. Narinig niya ang komosyon. Nang makita niya si Marco na pilit na itinutulak ang tarangkahan, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga kamay at lumakad papalapit sa bahay, hindi para makialam, kundi para magbantay. "Clara." Ang sigaw ay mas malakas na ngayon, puno ng hinanakit. "Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, ganito ang igaganti mo. Sisirain mo ako. Sisirain mo ang pamilya natin." Ang mga salitang yon ang pumukaw kay Clara. Pamilya natin.
Ang pamilyang sinasabi ni Marco ay isang ilusyon, isang entablado. Ang tunay niyang pamilya ay nasa loob ng bahay na ito at sa sinapupunan niya. Isang bagong damdamin ang pumalit sa takot. Isang matatag na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng magtatago. Tita, ayos lang po, sabi niya kay Tita Elena. Ang kanyang boses ay mahinahon. Kailangan ko siyang harapin. Pero hindi dito sa loob. Doon sa labas. Anak, sigurado ka ba, nag-aalalang tanong ng kanyang tiyahin? Opo, sagot ni Clara. Huminga siya nang malalim hinawakan ang kanyang malaking tiyan na tila humuhugot ng lakas mula rito. Hindi ako natatakot. Lumabas siya sa pinto ng kusina na diretsong nakaharap sa tarangkahan. Sumunod sa kanya si Tita Elena. Nakatayo si Mato sa di kalayuan ng kanyang presensya ay isang tahimik na suporta. Nang makita ni Marco si Clara, tumigil siya sa pagkalampag. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala niya nanalo na siya. Sa wakas, sabi niya, ang kanyang boses ay tumutulo sa sarkasmo. Lumabas din ang reyna. Hindi nagsalita si Clara. Naglakad siya papalapit sa tarangkahan, huminto ilang talampakan mula rito. Ang bakal na rehas ang tanging namamagitan sa kanila. Ang ulan ay mas lumakas dumadaloy sa kanyang buhok at damit. Ngunit hindi niya ito ininda. Umuwi na tayo, Clara. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay biglang lumambot. Ginagamit ang tonong dati epektibo. Kalimutan na natin to. Magsimula tayo ulit. Para sa bata. Tiningnan siya ni Clara ng diretso sa mata. Walang tayo, Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag na parang bato. At ginagawa ko ito para sa bata. Anong sinasabi mo? Tanong ni Marco. Ang pagkukunwari ay nagsisimulang mawala. Pinapalaki mo ang gulo. Hindi mo ba nakikita? Pinagtatawanan na tayo ng mga tao. Ang mga De Leon, laban sa mga Villanueva. Ito ba ang gusto mo? Ang gusto ko ay kapayapaan. Sagot ni Clara. Isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Ang katotohanan sa mga salitang iyon ay tila sumampal kay Marco. Ang kanyang mukha ay muling nag-alab sa galit. Kapayapaan? O baka naman may iba ka ng pinagkakaabalahan dyan? Ang kanyang mga mata ay lumingon at nakita si Mato na nakatayo sa di kalayuan. Sino yan, ha? Ang karpintero mo. Ganyan ka na ba kadesperada? Ang akusasyon ay mababa at marumi. Ngunit sa halip na masaktan, naramdaman ni Clara ang awa. Nakikita niya ngayon si Marco hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang kaawa-awang lalaki na nawawalan na ng lahat ng baraha kaya't naninira na lamang. Umalis ka na, Marco, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay pagod na. Tapos na tayo. Hindi pa ako tapos, sigaw niya. At sa isang huling desperadong galaw, sinubukan niyang akyatin ang tarangkahan. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, isang malakas na busina ang narinig. Isang security vehicle mula sa subdivision ang dumating kasunod, ang sasakyan ni Don Rafael. Mabilis itong ipinatawag ni Mang Jun kanina pa. Bumaba si Don Rafael, ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Sa likod niya ay dalawang security guard. Nang makita ni Marco ang kanyang biyenan, ang lahat ng tapang niya ay biglang nawala. Para siyang isang lobong biglang naging isang basang sisiw. Walang sinabi si Don Rafael kay Marco. Tiningnan lamang niya ito ng isang tinging puno ng pagkasuklam. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga gwardiya. Samahan ninyo ang ginoong ito palabas ng subdivision. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakabalik. Walang nagawa si Marco. Habang isinasama siya ng mga gwardiya, ang huling tingin niya ay napunta kay Clara. Hindi ito isang tingin ng galit, kundi isang tingin ng pagkatalo. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng buhos ng ulan, sa harap ng bahay na sumisimbolo, sa lahat ng hindi niya kayang sirain, alam ni Marco na tapos na ang laban. Nang mawala na ang sasakyan, nilapitan ni Don Rafael ang kanyang anak. Inalis niya ang kanyang coat
at ipinatong sa nanginginig na balikat ni Clara. "Pumasok na tayo sa loob," sabi niya. "Baka magkasakit ka pa." Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, alam ni Clara na ang bagyo sa labas ay nagsisimula ng humupa. At ang bagyo sa loob ng kanyang puso sa wakas ay nagsisimula na ring tumila. Ang paghaharap na yon na kanyang kinatatakutan ang siya palang huling pagsubok na kailangan niyang lampasan para tuluyang makalaya. Ang insidente sa tarangkahan ay naging huling patak na nagpaapaw sa baso. Ginamit ni Attorney Sandoval ang police report mula sa Subdivision Security bilang karagdagang ebidensya para sa temporary protection order na agad namang ipinagkaloob ng korte. Si Marco Villanueva ay formal ng pinagbawalan na lumapit kay Clara sa distansyang 300 metro. Ito ay isang legal na pader, mas matibay kaysa sa anumang bakal na tarangkahan. Ang balitang ito, kasama ang unti-unting pagbagsak ng kanyang kumpanya, ang tuluyang sumira sa natitirang pag-asa ni Marco. Nawala na ang kanyang tapang. Nawala na ang kanyang impluwensya. Ang natira na lamang ay ang mga abo ng isang imperyong itinayo sa marupok na pundasyon. Sa payo ni Attorney Sandoval, sa halip na dumaan sa isang magulo at pampublikong paglilitis ng annulment na maaring tumagal ng ilang taon, nag-alok sila ng isang alternatibo, isang formal na pagpupulong para ayusin ang lahat sa labas ng korte. Pumayag ang kampo ni Marco, isang malinaw na senyales ng kanilang pagsuko. Ang pagpupulong ay itinakda sa isang neutral na lugar, isang conference room sa opisina ni Attorney Sandoval. Hindi ito isang korte na may hukom at mga manunood. Ito ay isang silid na may mahabang lamesang gawa sa mamahogani mga leather na upuan at isang bintanang nakatanaw sa abalang syudad, ang parehong syudad na dati simbolo ng kanilang tagumpay. Dumating si Clara, kasama si Don Rafael at Attorney Sandoval. Ang kanyang tiyan ay 9 na buwan na malaki at mabigat, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid. Suot niya ay isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang katahimikan at dignidad. Ang kanyang presensya ay hindi na tulad ng isang biktima, kundi ng isang taong nakaligtas. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Marco kasama ang kanyang abogado. Ang pagbabago sa itsura niya ay kapansin-pansin. Ang dating kumpiyansa at yabang ay napalitan ng isang halatang pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag na sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, siya ang unang umiwas ng tingin. Nagsimula ang pagpupulong. Ang mga abogado ang nag-usap, tinatalakay ang mga teknikalidad, ang paghahati ng mga ari-arian, ang pagpirma sa mga dokumento para sa annulment, ang mga tuntunin ng proteksyon. Si Clara at Marco ay nanatiling tahimik, dalawang estranghero na nag-iiwasan ng tingin sa magkabilang dulo ng lamesa. Para kay Clara, ang mga numerong binabanggit ang mga pangalan ng korporasyon ay tila mga ingay na walang kahulugan. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kalayaan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, nararamdaman ang banayad na paggalaw sa loob. Ito ang kanyang hinaharap. Ito ang tanging yaman na mahalaga. Pagkatapos ng halos 1 oras, natapos na ang lahat ng usapang legal. Ang mga dokumento ay nakalatag na sa lamesa, naghihintay na lamang ng mga pirma. Mayroon pa ba kayong gustong sabihin sa isa't isa bago natin tapusin ito? Tanong ni Attorney Sandoval, isang formalidad na hindi inaasahan ng marami. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Umiling si Marco, nakatingin sa lamesa. Ngunit si Clara, sa pagtataka ng lahat, ay tumango. Mayroon po, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Lumingon ang lahat sa kanya. Maging si Don Rafael ay bahagyang nagulat. Tumingin si Clara ng diretso kay Marco. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas ng tingin si Marco. Marco, pagsisimula niya. Sa loob ng mahabang panahon, sinisi ko ang sarili ko.
Naniwala akong kulang ako, na hindi ako sapat, kaya kailangan mo akong laging kontrolin at baguhin. Naniwala ako sa lahat ng sinabi mo tungkol sa akin. Huminto siya, sandali huminga ng malalim, pero natutunan kong hindi yun totoo. Ang problema ay hindi ako. Ang problema ay ang takot mo. Takot kang hindi maging sapat, kaya kailangan mong maliitin ang lahat sa paligid mo para maramdaman mong mataas ka. Walang galit sa kanyang boses. Tanging isang tahimik na pag-unawa, isang katotohanang nakita niya matapos ang mahabang panahon ng pagmumuni-muni. Hindi ko ito sinasabi para saktan ka pa pagpapatuloy niya. Sinasabi ko ito dahil kailangan kong sabihin para sa sarili ko at para malaman mo na wala na akong galit sa'yo. Ang mga mata ni Marco ay bahagyang nanlaki sa pagkabigla. Pinapatawad kita, sabi ni Clara. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran o dahil nakalimutan ko na ang sakit. Pinapatawad kita para sa akin, para makalaya ako sa bigat ng nakaraan. Para ang anak ko ay isisilang sa isang mundong walang puot. Pinapatawad kita para sa huling pagkakataon para tuluyan na kitang maiwan sa nakaraan. Iyon ang kanyang huling mga salita. Simple ngunit mas mabigat pa sa anumang legal na dokumento. Walang naisagot si Marco. Ang lahat ng kanyang depensa, lahat ng kanyang galit ay tila gumuhos sa harap ng isang kapatawarang hindi niya inaasahan. Tumango lamang siya, isang halos hindi mapansing galaw na tila sumasang-ayon sa isang hatol na siya mismo ang gumawa. Pagkatapos noon, ang pagpirma sa mga dokumento ay naging isang tahimik na seremonya. Bawat paglagda ng pluma sa papel ay isang tunog ng pagtatapos. Nang matapos ang lahat, unang tumayo si Clara. Hindi na niya tiningnan si Marco. Naglakad siya papalabas ng silid kasunod ang kanyang ama at tiyahin. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang isang kagaanan na hindi pa niya naramdaman kailanman. Para siyang isang ibon na pinalaya mula sa isang hawla. Naiwan si Marco sa loob nakaupo, nakatingin sa mga dokumentong mag-isa na niyang pinirmahan. Ang lalaking minsang nagkaroon ng lahat ay wala nang natira, kundi ang katahimikan ng kanyang pagkatalo. Ang laban ay hindi nagtapos sa isang malakas na pagsabog, kundi sa isang huling katahimikan. Isang katahimikang nagbigay daan sa isang bagong simula para sa isa at isang mapait na pagtatapos para sa isa pa. Ang mga sumunod na buwan ay parang isang mahabang paghinga ng maluwag. Ang bigat na matagal ng pasan ni Clara ay unti-unting nawala na parang ulap na hinipan ng hangin palayo sa Tagaytay. Ang balita tungkol sa kanilang annulment at sa tuluyang pagbagsak ng Villanueva Tech ay naging usap-usapan sa Maynila. Sa loob ng ilang linggo, ngunit di nagtagal, napalitan din ito ng mga bagong iskandalo. Ganoon kabilis makalimot ang syudad. Ngunit sa Tagaytay, ang oras ay may ibang panukat. Hindi ito sinusukat ng mga headline, kundi ng pagbabago ng panahon at ng unti-unting paglaki ng kanyang sinapupunan. Ang bahay bakasyunan ay hindi na isang simpleng kanlungan. Ito na ay isang tunay na tahanan. Ang mga lumang muebles na inayos ni Clara sa tulong ni Mato ay nakahanap na ng kanilang mga bagong pwesto. Ang rocking chair na gawa sa Nara na ngayon ay makintab at matibay na muli ay nakalagay sa tabi ng malaking bintana sa sala, nakaharap sa hardin. Ang bawat piraso ng kasangkapan, ang inayos na mesa, ang mga silyang muling pininturahan, ang lumang aparador na pinakintab ay hindi na lamang mga bagay. Sila ay mga simbolo ng paghilom, mga saksi sa kanyang pagbangon. Ang hardin na dati napabayaan ay puno na ngayon ng buhay. Sa tulong ni Mato, na nagbahagi ng kanyang kaalaman, sa paghahalaman, nagtanim si Clara ng mga bulaklak na paborito ng kanyang ina, mga rosal, sampaguita at gumamela. Nagtanim din sila ng isang maliit na hardin ng mga gulay. Ang pagdudungaw sa bintana, tuwing umaga, at pagkakita sa mga bagay na lumalago
dahil sa kanyang pag-aalaga ay nagbibigay sa kanya ng isang simpleng kaligayahan. Si Don Rafael ay naging regular na bisita tuwing weekend. Iniiwan niya ang kanyang pagiging lauday sa Maynila. Dito siya ay si Lolo Rafa na nasasabik sa pagdating ng kanyang unang apo. Madalas nauupo lamang sila ni Clara sa veranda nagkakape at nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay na simple at walang halong negosyo. Pinupunan nila ang mga taon ng pagkakalayo sa pamamagitan ng mga tahimik na sandali ng pagsasama. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, inamin ni Don Rafael, "Alam mo anak, ang pagbagsak ni Marco ay hindi nagbigay sa akin ng kasiyahan. Awa ang naramdaman ko." Tumingin siya kay Clara. "Ang tunay na tagumpay para sa akin ay hindi ang makita siyang natalo. Ang tunay na tagumpay ay ang makita kang nakatayong muli, mas matatag kaysa dati." Ang mga araw ay lumipas ng payapa hanggang sa isang gabi ng maagang Setyembre, naramdaman ni Clara ang unang senyales. Ang kanyang paghihintay ay malapit ng matapos. Ang pagsilang ay mahaba at mahirap, ngunit hindi siya nag-iisa. Si Tita Elena ay nasa isang tabi niya. Hawak ang kanyang kamay, bumubulong ng mga salita ng pagpapalakas. Si Don Rafael ay naghihintay sa labas ng delivery room. Ang kanyang kalmadong anyo ay hindi maitago ang nerbiyos ng isang magiging lolo. At sa paghuni ng unang iyak, isang bagong buhay ang nagsimula. Isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan niya itong Leo Miguel Bonifacio de Leon. Leo para sa leon, simbolo ng lakas at tapang. Miguel bilang parangal sa kanyang yumaong ina, si Michelle. At ang mga apelyido ng kanyang angkan, ang kanyang tunay na pamana. Nang unang beses na kargahin ni Don Rafael ang kanyang apo, ang lauday ng real estate ay napaluha. Hawak niya sa kanyang mga braso ang isang maliit na nilalang na sumisimbolo sa isang bagong simula para sa kanilang pamilya. Tumingin siya sa kanyang anak si Clara na nakahiga sa kama pagod ngunit nagliliwanag. Kamukha siya ng lola niya, bulong niya ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Makalipas ang ilang araw, bumalik sila sa Tagaytay. Ang bahay na dati tahimik ay napuno na ngayon ng mga bagong tunog. Ang malambing na iyak ng isang sanggol, ang mga awit ni Clara, ang masayang tawa ni Tita Elena. Ang huling eksena ng kwento ay hindi isang malaking pagdiriwang. Ito ay isang tahimik na umaga, ilang linggo, matapos isilang si Leo. Ang araw ay sumisikat sa likod ng bulkang Taal. Ang sinag nito ay kulay ginto at kulay rosas. Nakaupo si Clara sa rocking chair na inayos niya marahang umuugoy habang mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso si Baby Leo. Ang bahay ay nakaharap sa silangan at ang sala ay naliligo sa liwanag ng umaga. Lumabas si Don Rafael mula sa kusina, may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Inilapag niya ang isa sa mesang katabi ni Clara at umupo sa isang silyang katapat nito. Pinanood nila ang pagsikat ng araw sa katahimikan. "Handa ka na ba?" tanong ni Don Rafael. Tumingin si Clara sa kanya nagtataka. Handa para saan pa? Para sa lahat ng darating, sagot niya, isang ngangiti ang nasa kanyang mga labi. Para sa mga gabing walang tulog. Para sa mga unang nangiti. Para sa mga unang hakbang. Para sa hinaharap. Tumingin si Clara sa kanyang anak, sa perpektong maliit na mukha nito na natutulog ng payapa. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng bahay, ang bahay na binuo niya muli, mula sa mga piraso ng nakaraan. Ang bahay na ngayon ay puno ng pag-asa. Ngumiti siya, isang nangiting totoo, payapa at puno ng pasasalamat. "Opo pa," bulong niya. "Handang-handa na ako." Ang araw ay tuluyan ng sumikat, tinatanglawan ang lahat ng sulok ng bahay. At sa tahimik na umagang yon, sa isang bahay na nakaharap sa araw, ang isang bagong kabanata ay nagsimula, isinulat hindi ng takot o sakit, kundi ng pag-ibig, paghilom, at ng walang katapusang pangako ng isang bagong simula.